po sa inyong lahat. Kung ating hahanapan po ng salita, ang lahat ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ito ay ang salitang katapatan. Honesty. Why? Because Jesus never hesitated to tell His would-be followers honest to goodness facts if they're going to choose to follow Him. Na bahagi po ng katapatan ni Jesus, ibig niyang ipaalala na ganun yung mga kasasapitan ng mga taong pipiliin na siya ay sundan. Narinig natin, pamumuhian, kakalabanin, magiging daan ng dibisyon o pagkakawatak-watak. Kaya nga po alam nyo, hindi po katakataka na iilan lamang ang siyang tumatahak sa landas na ibinabahagi ni Jesus. Iilan lamang ang siyang tumatahak sa pamumuhay ng tama at tapat. Bakit? Pansinin ninyo, kung sino pa po yung mabuti, sila po yung nahihirapan. Hindi lang naman sa pelikula nangyayari yung ganitong malungkot na katotohanan, alam natin yan. Kung sino pa yung minsan lumalaban ng patas, hindi pa sila yung mga pinagsasabihan ng hindi maganda. Kung sino pa yung mga nanloloko, parang sila pa yung nagtatagumpay sa buhay. Tunay na nangyayari yung mga malungkot na paalala ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayong gabi. Subalit, hindi naman dito matatapos ang lahat. Tunay na mabuting balita pa rin ang ating napakinggan sapagkat sa mabuting balitang aking pinahayag, binibigyan tayo ni Jesus ng pagkakataon na makihati hindi lamang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi makihati sa kanyang magiging karanasan sa pagtataguyod ng sanlibutan. Anong ibig ko pong sabihin? Na kung kagaya ni Jesus, ang krus ang kanyang kinasapitan, hindi malayo. Na ganun din ang siyang ating magiging hantungan. Kaya po yung kanyang naging buhay, oo, mahirap, hindi madali, pero nandun yung katotohanang nagtatagumpay ang pumipili ng tama at mabuti. Meron po akong isang nakausap, ang sabi niya, Father, sa panahon ngayon, hindi po madaling maging Katoliko. Sabi ko, bakit? Dahil po, mas madali po kasing gumawa ng mali. Sa Facebook na lang, Father, sabi niya gano'n, pwede naman manloko ng kapwa eh. Pwede namang magpahayag ng mga mabulaklak na salita. Pwede namang magpakitang gilas na lamang. Kaya sa madaling salita, sabi niya, hindi po madaling maging Katoliko. Kaya nga hindi po, totoo naman, kahit ilan sa atin, aayon kayo pag sinabi kong natatagpuan ninyo inyong mga sarili na kumakantang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Wala naman siguro sa atin dito, nagigising ng umaga, sasabihin sa salamin, maghahasik ako ng langgim. O baka mali po ako, baka merong ganon. Pero sa natural na antas, sinisikap talaga nating magpakabait. Sinisikap talaga nating gumawa ng mabuti, pero sadyang mahirap ang ating bawat pinagdaraanan. Kaya nga, di ba, anong sabi niya? Anong paalala ni Jesus? Para kayong mga tupa sa gitna ng mga lobo. Na kung saan nagkakaroon ng pagtatambalan, pag-aaway sa pagitan ng mabuti at ng masama. Kaya ngayon, ano ang siyang dapat nating gawin? Simple po lamang. Una, magkaroon ng matatag na ugnayan sa Diyos. I think this is the most important. Maraming tao po yung nahihirapang magpakabait. Bakit? Isang bait lang yung ginawa, tumigil na. Isang mabuti lamang yung pinili, sumuko na. Parang ganun din sa ugnayan sa Diyos. Palalimin yung ugnayan. At kapag minsan humingi sa Diyos, hindi napagbigyan, ayun, tumiwalag, lumayo, umalis. Kaya ang unang dapat po nating tingnan, kamusta ba yung ugnayan ko kay Jesus? Ito hindi lamang simpleng kilala ko siya, nakatingin ako sa kanya, nagsisimba ako at nagdadasal. Hindi. Yung ugnayan. At kapag sinabing ugnayan, may malalim
na pagkakilanlan. Naalala niyo po yung kwento dun sa aking mga lolo't lola. Hindi pa natatapos ng lolo ko yung sentence niya. Sabi niya sa lolo ko, nasa ba yung nando sa ilalim? Hindi pa natatapos yung sasabihin, alam kagad yung sasagutin. Sabi ng nanay ko, ganun talaga. Pag ang taong malapit ang puso, hindi kinakailangan ng salita upang makilala. Kaya yun po yung una, palalimin natin yung ugnayan natin kay Jesus. Nang sa gayon, dumating man ang maraming pagsubok, magiging matatag ang ating pundasyon. Pangalawa, laging tandaan at gamitin sa ating buhay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang tatanglaw sa ating pamumuhay. Anong sabi po nung kanta? O tukso, layuan mo ako. Aba, kapatid, magkakanta ka man ng tukso, layuan mo ko, hindi ka lulubayan yan. Ang gamitin upang lumayo ang tukso, panalangin. Ang gamitin, salita ng Diyos. Kaya yung mga magulang, kapag humihingi sa inyo ng pera ang inyong mga anak, sa halip na pagalitan, gamitin ang salita ng Diyos. Anak, hindi lang sa sapatos nabubuhay ang tao. Hindi ba kayo nag-away? Salita ng Diyos ang ginamit upang ang anak ay mapasunod. Kaya kahit magkakanta ka ng lubayan mo ko o tukso, hindi ka lulubayan. Sapagkat ang salita natin, walang kapangyarihan. Tanging salita ni Jesus ang siyang may kapangyarihan sa lahat. At pangatlo, huwag tumigil sa paggawa ng mabuti at mamuhay ng patas. Sa panahon natin ngayon, mas madali po kasi yung iunahin ng sarili. Sa panahon natin, mas madali po talagang magkobli at manloko. Pero ito po yung pangatlong paalala po sa atin. Huwag mapagod, huwag sumuko sa paggawa ng mabuti at tama. Kahit pa marami ang hindi pumipili o gumagawa nito. Normally, wala naman talaga tayong kagustuhang gumawa ng mali. Pero lagi iniisip, bakit sila? Natatandaan niyo po yung estudyante ko? Sabi ng teacher mo, mababa yung mga grades mo. Ang sabi niya, okay lang Father, marami naman po kami. Ang paggawa po ng mabuti, hindi nakabatay kung ikaw ay konti o marami. Ang paggawa ng mabuti ay laging dapat nandoon sa ating isip na pipiliin ng tama kahit hindi ito ginagawa ng marami. Gagawa ng mabuti kahit iilan lamang ang siyang pumipili. Kaya alam niyo, panghuli, ang ganda po ng ating salmong tugunan, hinango yan sa isang kanta. Anong sabi ng kanta? Umasa ka sa Diyos at ang mabuti gawin. Ibig sabihin, sa pananampalataya natin sa Diyos, nandun pa rin yung hamon, gumawa ka pa rin ng mabuti. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Mamuhay ng tama. Pumili ng patas. Nang sa gayon, anumang hirap, iyong mapagtatagumpayan, sapagkat sapat nang gumawa ng mabuti upang ikay masabing tagasunod ni Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ang ganda po, no? Ang ganda po ng Ebanghelyo ngayong pinagdiriwang ng kapistahan ni Saint Benedict. Si Saint Benedict po, ang the father of Western monasticism. Sa kanyang sobrang kabanalan, nalalaman kagad niya yung masamang papunta o lalaban sa kanya. Because of the medal, ito po palagi sinusuot ng maraming tao, pangontra, gagamitin pangontra sa kulam, sa barang. Aba kapatid, kahit magsuot ka ng maraming medalyon ni Saint Benedict, pero kung hindi naman mamumuhay ng tama, hindi naman gagawin salita ng Diyos upang magtagumpay, at laging pipiliin na gumawa ng mabuti, kahit marami ang pumipili ng masama, walang saysay yung medalyon. No? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung maging ating pamantayan. Oo, mahirap sundan si Jesus sapagkat mas madali ang gumawa ng mali. Pero, ang bawat pumipili ng tama, ang bawat gumagawa ng mabuti, lagi nagtatagumpay at hindi nabibigo sa kanyang buhay. San Benito, ipanalangin niyo po kami. Amen.
Magsitayo po ang lahat. May tiwala